Ang pagkakasal ay isang banal na gawain at siyang saligan ng ating lipunan. Ito po ay nararapat pag-ukulan nating lahat ng mataas na karangalan at pagpipitagan, at sapagkat iti dapat gawin na may pagkasinangdakilang Diyos, tayo po ngayon ay dudulog sa Kanya at mananalangin pagkatapos po ng isang awit. Panginoon po naming Diyos, magalang po kaming lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa lahat po ng kabutihan at pagpapala mo sa aming buhay. Salamat, Ama, ng napakarami sa iyo. Kahit maraming kapahamakan ang nagaganap sa daigdig, kahit mayroong pang pandemya, namamalagi po kaming buhay at malakas. At ang higit naming ipinagpapasalamat sa iyo, Ama, namamalagi kami sa aming mga paglilingkod sa iyo. Tanggapin mo po ang aming mga pagpupurit, pagpapasalamat. Tanggapin mo po ang pagsamba ng iyong mga anak. Narito ang 2 mong hinirang
bunga ng kanilang pagmamahalan, nagpasya sila na magpakasal. Nasa harapan mo ang dalawa mong hinirang. Igawad mo ang iyong mahalagang basbas para ito ang baunin nila sa pagpasok nila sa buhay may asawa. Tuturuan sila ng iyong mga katotohanan. Buksan mo ang kanilang puso't isipan para ang mga katotohanang ituturo mo sa kanila, ito ang maging tali o buklod nila sa buong panahon ng kanilang pagsasama. Panginoong Hesus, salamat din po ng marami sa iyo. Namamalagi kami sa iyong iglesia. Pakipamagitan ang aming mga panalangin. Pakilukob ang iyong malakas na kapangyarihan. Ito rin ang ipadama mo sa aming lahat ngayon. Ama, buo ang aming pag-asa. Pinakinggan mo ang aming mga karaingan. Higit sa lahat, ingatan mo ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, alang-alang po sa buong iglesia. Pakigawad ang kapayapaan sa buong panahon ng aming pagtitipon. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ni Jesus, dakila naming tagapagligtas. Amen. Maupo po kayo. Tayo po ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na Jeffrey at kapatid na Sheena sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoong Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasad sa unang aklat ng Biblia sa Genesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa'y itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinagubili ni Apostol Pablo, batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya't hindi ang babae, kapatid na Sheena, ni ang lalaki, kapatid na Jeffrey, ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan nyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at sa babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat na mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na Jeffrey, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Sinabi niyang,
dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, kapatid na Jeffrey, ang lalaki ay pinapananagot din na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligay at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasal ang ganito: mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa, ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin, kapatid na Jeffrey, ang pinapananagot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adan, na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabo at sa alabo ka uuwi. Naunawaan mo, kapatid na Jeffrey? Ako naman, kapatid na Sheena, ang tungkulin ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, na sinasabing, gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik, na may buong pagkapasakop, ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos.
ang babaeng ikinakasal, kapatid na Sheena, na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halagay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Naunawaan mo, kapatid na Sheena. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Jeffrey at kapatid na Sheena, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Diyos, gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan. At yung iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat nyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan na iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at yung sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautusang ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay. Sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng Panginoong Diyos gaya ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Narito na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Kapatid na Jeffrey at kapatid na Sheena, ito ang hinahangad at idinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito. Natamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na Jeffrey at kapatid na Sheena, tinatanggap pa ninyo ang mga kautosang ito ng ating Panginoong Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na itisumpaan ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungang ito? Tumayo kayong dalawa, pati po ang mga ninang at ang mga ninong, pati po ang mga abay. Kapatid na Jeffrey, itaas mo ang iyong kanang kamay. Kapatid na Jeffrey, taimtim ka bang sumasang-ayon sa harapan ng Diyos at ng nariritong mga saksi na kunin si kapatid na Sheena na maging iyong tunay na asawa, na siya'y iyong iibigin at pagpipitaganan, iyong pakamamahalin, maging sa kalusugan at sa karanganaan? Pakibaba mo ang kamay mo, pakitaas mo ang iyong kanang kamay. Kapatid na Sheena, mataimtim din bang iyong sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na Jeffrey na maging iyong tunay na asawa,
na siya'y iyong iibigin at igagalang at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pag-iliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawahan at sa At sabihin mo, kapatid na Jeffrey, ang mga pangungusap na ito habang nakatingin ka sa kanyang mga mata. Ikaw din, kapatid na Sheena, laksan mo at bigyan mo ng damdamin. Akong si, sabihin mo pangalan mo, ay kinukuha kita. Sabihin mo ang kanyang pangalan. Na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan at sa kalusugan at sa karamdaman hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Ikaw naman, kapatid na Sheena, sabihin mo sa kanya ang mga pangungusap na ito habang nakatingin ka rin sa kanyang mga mata. Ikaw din, kapatid na Jeffrey. Akong si, sabihin mo ang iyong pangalan, ay tinatanggap kita, sabihin mo ang kanyang pangalan, na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan at sa kalusugan at sa karamdaman hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Harap kayo dito, isuyo yung singsing. Sa'yo. Bigyan mo sa kanya. Hindi, sa kanya. Bigyan mo rito. Bigyan mo rito. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Jeffrey, mangyaring kunin mo ang singsing na ito. At bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan ni kapatid na Sheena, sige, hawakan mo ang kamay niya, ay sabihin mo sa kanya ang mga pangungusap na ito habang nakatingin ka sa kanya ka tumingin. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Pakisuot. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Sheena, mangyaring kunin mo ang singsing na ito. At bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan ni kapatid na Jeffrey, ay sabihin mo rin sa kanya habang nakatingin ka sa kanyang mga mata. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Pakisuot.
Sumarap kayo ng bahagya rito habang magkahawak ang kamay ninyong may singsing. Magdikit kayo ng konti. Bayaang ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan, na sa pamamagitan nito'y mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo'y papaghiwalayin ng kamatayan. At iyayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako, sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo, ay ipinahahayag ko na kay tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Lumuhod kayong mag-asawa. Tumayo po kayo, mga kapatid. Manatiling magkahawak ang inyong kamay na may singsing. Panginoon po naming Diyos, marami pong salamat sa iyo. Pinayagan mong matupad ang pangarap ng mag-asawang ito na sila ay makasal sa iyong banal na harapan. Naririto na ang iyong mga anak. Tinanggap na nila ang iyong mga katotohanan na magsisilbing tali sa kanilang pagmamahalan. Pakigawad mo na po ang iyong mahalagang basbas. Kailangan ito ng mag-asawang ito. Lalo na nga po at hindi naman magaan ang magdala ng buhay sa kasalukuyan. Maraming pagsubok ang dumarating sa buhay namin. Maraming suliranin ang nararanasan ng iyong mga anak. Ang aming panalangin sa iyo. Ngayon pa lang, huwag mong pababayaan ang mag-asawang ito. Kung sakasakali, Panginoon naming Diyos, makararanas sila ng mabibigat na pagsubok, aalalayan mo po ang mag-asawang ito. Lalo na kapag maririnig mo na ang kanilang tinig. Kapag magmamakaawa sila sa iyo. Kapag hihingi sila ng iyong awa at tulong. Amang banal na nasa langit, iuunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Aabutin mo ang mag-asawang ito. Huwag mo silang pababayaan. Tulungan mong mapagtagumpayan nila ang anumang pagsubok na maaaring dumating sa kanilang buhay. Mayroon silang mabubuting pangarap. Kung hindi naman labag sa iyong kalooban, ipagkaloob mo ang kanilang mabubuting pangarap. Bigyan mo sila ng magandang kapalaran. Higit sa lahat, gawin mo silang mananampalataya para kahit ano rin ang kanilang maranasan, ang maitaguyod nila ang kanilang mga paglilingkod sa iyo. Kapiling namin ngayon ang kanilang mga magulang sa isang bahagi ng kanilang damdamin. Nalulungkot ang mga magulang sapagkat tuluyan ang mawawalay sa kanilang piling ang kanilang mga anak. Iisa ang kanilang pag-asa. Kung paanong sila ay inalalayan mo, ganun din ang gagawin mo sa kanilang mga anak. At ito nga ang kanilang idinadalangin sa iyo ngayon, na sana'y tutulungan mo ang kanilang mga anak, maging matagumpay ang kanilang pagsasama. Kapiling din namin ang mga ninong at ang mga ninang. Kung sakasakali, Panginoon naming Diyos, mangangailangan ng payo ang mag-asawang ito. Sana po ang maipayo at maipaalaala ng mga ninong at ninang ay kung ano ang iyong mga kalooban para po mamalaging matatag ang pagmamahalan at pagsasama ng mag-asawang ito. Lubos kaming umaasa, Panginoong Hesus,
ipamamagitan mo ang aming panalangin, maging ang daing ng dalawa mong hinirang na naririto, maging ang kanilang mabubuting pangarap, higit sa lahat pamalagiin mo po kami nasa loob ng iyong banal na iglesia. Ama, salamat ng marami sa iyo. Pinakinggan mo ang aming mga karaingan. Binasbasan mo na po ang mag-asawang ito. Higit sa lahat, lagi mong basbasan ang kapatid na Eduardo Manalo. Hinihiling na po namin ang lahat sa pangalan po ni Jesus, dakila naming tagapagligtas. Amen. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Panginoong Diyos at ang pakikilakip ng Espiritu Santo sumaati nawang lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Maupo po kayo, mga kapatid. Magharap kayo. Tanggalin nyo na yung face mask nyo. Tanggal mo na yung nakaharang pa. O yung cameraman, dyan na ba kayo? Ba, ayos ano? Oh, tanggalin mo. Yan. Lapit-lapit ka. Hawakan mo yung kamay niya. Bago mo gawin yung sasabihin ko sa iyo, sa kanya ka tumingin, ay hintayin mo akong makaalis dito sa pwesto ko. Ha? Para kayong dalawa lang. Ano? Okay. Kapatid na Jeffrey, you may kiss your wife. O, saglit lang, ha? Sige. Okay na ba? Ha? Ayos na?